Guys, hello. Kasi, paligo na kasi ako talaga kasi gusto ko nang maghiga-higa dahil ayoko namang humiga na hindi ako nakapangniebe. So, gusto ko lang padaanin itong isang comment ni May. So, God, matitake down naman yung account ko nito, be. Kasi, na-appreciate ko naman, bahala ka kung ano ibig sabihin mo sa pagtawag ng idol. Pero nakuha ko ito sa side na kaya-aya. Okay, ang sabi niya dito ni May, laban lang tayo idol, basta nasa tama tayo, I salute you sa pagmamahal mo sa inang bayan. Nakakatuwa, nakakagalak. Oo, sa totoo lang, gusto ko tuloy mag-flex. Dahil may maraming nagsasabi, si Bruha bayad yan. Okay? Si Bruha ganito ganyan. Guys, I can talk straight and look into your eyes. Hindi po ako tumatanggap ng bayad na kahit equivalent sa presyo ng isang chewing gum para sa akin. Hindi po yun nararapat na tanggapin. Dahil ito lang yung bukod tangi kong iiwan sa apo ng mga apo ng apo ko. Ang aking paninindigan, ang aking integridad, ang aking kredibilidad. Kung sinino'y nagsasabi that Filipinos is worth dying for. Ang sa akin naman, oo, Pilipinas, napakahirap mong mahalin considering sa pangyayaring ito na tayo-tayo na lang din ang nagbubugnuan. Pero para sa akin, Pilipinas, mahirap kang mahalin. Pero ni minsan ay hindi magmamaliw ang pagmamahal ko sa iyo. Hanggang dulo ng hininga ko. Oo, kung titingnan ninyo. Pero for how many years na panindigan ko ito? Tao na po ako noong 1986 EDSA Revolution. 1974 po ako ipinanganak. So, noong 1986, grade 6 na po ako. Nakita ko kung paano ipinaglaban ng nanay ko ang bawat boto ng presentong binantayan na yung presentong may nakaambang mahirap na sitwasyon doon sa mga nagbabantay. Pero nakita ko ang ina ko. Sinabi doon sa nagbabantay sa amin, bantayan mo ang mga bata. Kasi yung youngest namin was the time was 6 years old. Bantayan mo ang mga bata at magbabantay ako sa boto. Because that time, that election ng plebisito na yun, yung 1986 election, yun yung time na chance ng mga Pilipino to liberate from the darkness of martial rule, to liberate from the darkness doon sa diktadorya. So, doon ko nakikita ang nanay ko na may dalang posporo, may dalang kandila at may dalang flashlight at payong para bantayan ang boto ng aming sitio. Doon ko naramdaman at ipinagmamalaki ko hanggang ngayon kung paano naninindigan ang aking mga magulang para ipaglaban ang ating bansa. Noong time din ng 1986 EDSA Revolution, ako po ay alam ko na, dahil yung half-brother ko ay member po siya ng Ram Boys na dinala ni Noble. So, nakamonitor kami. Nakita ko kung paano nagwagi ang Pilipino. Paano nagwagi ang bawat isang Pilipino at na-redeem at na-liberate from the dictatorship was then Ferdinand Marcos Sr. So dahil doon, napaninindigan ko ng pagmamahal talaga sa bayan ay kailangang hindi siya iiksi, hindi siya kukunti. At kailangang i-level up mo iyon sa bawat sitwasyon na kakailanganin ka ng iyong bansa. By the time I entered college,
Isa po akong aktivista. Isa po ako sa sumusulong sa karapatan ng mga estudyante. Makikita mo din ako sa kalsada na isinusulong ang mga karapatan ng mga simpleng jeepney driver, ng simpleng mga empleyado. Kahit man nagtatanong na sila, driver ba ang magulang niyan? Nagtatrabaho ba ang tatay niyan? Yes, ang ama ko po ay hindi nagtatrabaho sa isang kumpanya dahil isa po siyang may hawak. Siya po ay isang, paglagay na lang natin, may hawak na kaniyugan. Hindi niya kailangang magtatrabaho ng isang kumpanya at hindi niya kailangang mamasada sa araw-araw. Pero ramdam ko po ang hirap ng bawat isa, ng bawat tsuper, ng bawat bata na pinagkaitan, ng bawat OFW noong time ni Floor Contemplasyon. Nakita po ako na nasa kalsada nakikipaglaban sa karapatan ng ating mga OFW. Nandun din po ako nung pinalayas ang US militar, ang base militar, nandun na po ako. So, sasabihan niyo ako na bayad si Bruja, fake news peddler si Bruja? I'm sorry, hindi yan si Brujan na ako. Sana naiintindihan ng lahat. Pinagmamalaki ko yun. Once you are an activist, you will die an activist. Ang pagmamahal ko rather sa aking bayan, dadalhin ko ito sa aking huling hininga at ipagmamalaki ko ito at kailangang maramdaman ng apo sa mga apo ng mga apo ko. Ganito po makipaglaban ang nanay, ang lola ko. Sana maiintindihan ninyo. You may bash me, wala namang problema eh. Dahil I still consider my bashers as my blessing. Dahil dito ako nakakakuha ng engagement. So, salamat po, May. Maliligo na po ako. So, you may dagdag pala. Makitaan niyo ko na talagang high-end kung mag-a-ad hominem. Pero pakatandaan nyo, kausapin nyo ako ng maayos, makakarating tayo sa dulo ng maayos. Pero pag ako inumpisahan mong i-ad hominem, sinisiguro ko sa'yo, first honor